Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, naglabas na po ng findings, ito hong Committee on Foreign Relations, ni Senator Amy Marcos, mga kabida. Ito po ay may kaugnayan po sa kanilang investigasyon. Doon po sa questionable hong pag-aresto at pagsuko po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, Sa isinagawang press conference ng senadora, ang pangunahing pakay daw dito ho sa ginawa hong pag-aresto po, mga kabida, kay dating Pangulo Duterte politika, At layunin doon po sa politika na yon pabagsakin daw ito hong mga Duterte in preparation po daw, mga kabida, sa 2028 presidential elections. Ayun. So, yung resulta ho ng investigasyon, parang confirmation lang po yun, mga kabida, doon po sa hinala po ng mga Duterte, doon po sa nangyari po sa kanila, yung persecution po, mga kabida, hindi lang po kay dating Pangulong Duterte at maging ito ho kay Vice President Sara Duterte. Eto muna, pakinggan muna natin ito hong balita, mga kabida, ng 24 oras, At pagkatapos niyan, magre-react po tayo sa balita. Ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Matapos magsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Senador Amy Marcos na politika ang nakitang pangunahing umanong motibo para rito. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC. Kaya irerekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo. Sina PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior local government officials sa pagpayag sa pag-aresto wala naman anyang bisa. Sinusubukan paraming kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal. Pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng presidential sister. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto. Ang muabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog o gusto mo kapot sa ilang power or gahom din sa ilang katungdanan. Kinukunan pa namin ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin anya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo ni na naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko kay pag-abot na ko dito, nakatingala ko nga nung sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilangan ng gina-record ang mga ginaistoryahan ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Hinihingan namin ang pahayag ng ICC kaugnay nito. Nakapit sa dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center bilang isang suspect. Ayan po, ang linaw po dun sa findings, politika, At hindi lang po simpleng politika po, mga kabida. May component na po na pabagsakin ito hong mga Duterte, Okay? Mula sa dating Pangulo at maging dito ho kay Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo bilang paghahanda di umano doon po sa presidential election po sa 2028. Meaning, ang pinaghandaan talaga nila dito, mga kabida, para lang po sa akin, ito hong si VP Sara, So sa pamamagitan po ni dating Pangulong Duterte, dito, ang akala po siguro po ng mga nagtangka ko dito, nagbabalak po, mga kabida, mapipilayan po ito hong si Vice President Sara Duterte, po. Pero obviously kung totoo yung sinabi po ni
VP Sara, mga kabida, no, na pati siya napabilang doon po sa listahan ng aarestuhin, ano, ng ICC dahil ho sa kaso pong may kaugnayan po, mga kabida, sa war on drugs, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Okay? Mantakin nyo yung mga kabilang po sa listahan, si Vice President Sara, Bongo, Senator Bato, at meron pang tatlong mga dating general, ano? Si General Karamat, General Albayalde, at maging ito si General Vicente Danao, ano? Ang posible hong maaresto po, mga kabida, kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court, ano. So, ang layunin talaga sa aking basa po is ubusin talaga itong mga Duterte, ano. Batay po doon po sa findings po, mga kabida, no, ng Committee on Foreign Relations. Okay? So, kung titingnan po natin yung grant design, kung pagbabasihan po natin yung investigasyon po ng Committee on Foreign Relations, total elimination talaga, no, mga kabida, doon po sa mga Duterte, ano, sa politika. Okay? Alam naman po natin na napakalakas ngayon ang mga Duterte dahil ho sa hindi makatarungan na pag-aresto, ano, kay dating Pangulong Duterte, at marami hong paglabag batay po sa assessment po, mga kabida, ng mga legal experts, ano? Okay? At ito hong persecution na nangyari ho sa mga Duterte at sa kanila pong mga kaalyado, mga kabida, ano po. So, yun. Ito po yung challenge po, ano, ni Attorney Sal Panelo, mga kabida, kay Senator Amy Marcos, na sampahan po ng kaso ito hong mga sangkot po, ano, sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ano po. So ito na po ang findings ng komite, sasampahan ng kaso ito hong si General Romel Marbil, Major General Nicolas Torre III, ito hong si Ambassador Marcos Lacanilao, mga kabida, no, dahil ho sa kanila pong major participation doon po sa pag-aresto po, ano, sa dating Pangulo, na ang perception po ay illegal at hindi ho naayon, mga kabida, sa mga batas sa Pilipinas at maging sa Rome Statute, ano, mga kabida. Itong ginawa ho ngayon ni Senator Amy Marcos na naglabas po ng findings, isang significant action po ito, ano, na handa na po siyang kalabanin, ano, ang kanyang kapatid. Okay? Ang gobyerno ho ng kanyang kapatid, mga kabida, na si President Bongbong Marcos. Although ang treatment po ng Malacanang ho dito, simpleng opinion lang daw, ano, ni Senator Marcos, at syempre i-deny nila ito, ano, mga kabida, na politika ang dahilan at ang layunin pabagsakin ito hong mga Duterte, mga kabida. Kasi ang sabi po ni Jose Castro, simpleng opinion lang daw yon, ano, ni Senator Amy Marcos, at posibleng hindi ho nakabatay doon po sa ebidensya, mga kabida. So yun po, ano, hindi ho imposible, okay, na yun yung possible plans, okay? Yung chronology of plans po doon is yung pagsusulong ho ng People's Initiative, since hindi ho natuloy, okay? Ito na naman pong investigasyon, ano, ng Committee on Human Rights, Quadcom, ano, laban po sa dating Pangulo Duterte, at of course ito hong Committee on Good Government and Accountability, ano, mga kabida, sa investigasyon po nila doon po sa confidential fund Vice President Sara Duterte, ano po, na? So eventually yung nangyari ho, impeachment complaints at iniakyat sa Senado, at ngayon po ay nakabimbin yung impeachment trial po, ano, ng Vice Presidente po, mga kabida. So yun po, abangan na lang po natin, ano, kung mangyayari man na maglabas po ng warrant of arrest, ano, ito pong International Criminal Court, at mapabilang po doon, ano, si VP Sara sa aarestuhin po, mga kabida. Ang tanong po dito kung uulitin ba ng Marcos administration, ano, yung nangyari ho, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano. Yun yung tanong. Ang makakasagot lang po, mga kabida, ito hong Marcos administration. Alam na po nila yung
consequences po doon, ano? And most likely, may lesson learned na po sila doon sa mga loopholes at mga pagkakamali doon po sa ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida.